Patay na ang matanda ng 3 araw. Binuhat siya ng binata at isinagawa ang isang over-the-shoulder throw. Pagkatapos, pinagbato niya ang matanda ng 89 na palad. Ito ang sariling likha ng binata, ang teknik na ibalik mo ang buhay ko. Nang makita nilang ganoon na lang ang ginawa niya sa patay, nagbanta ang lahat na isasama siya sa libing. Sa sandaling iyon, sinipa ulit ng binata ang matanda. Ang matanda ay naglabas ng isang kumpol ng berdeng uod. Pagkatapos nito, siya ay muling nabuhay na parang himala. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ng binata, agad na nagbigay ang matanda ng 5 milyong bilang pasasalamat at ipinangako niya ang kanyang maganda at dalagang apo sa binata. Nakuha ng binata ang isang magandang asawa ng libre. Kaya agad siyang pumayag ng masaya, at sa gabing iyon, tumira na siya sa bahay ng babaeng Seo. Anong ginagawa mo dito? Dala-dala ang malita. Kaka-rating ko lang at hindi pa ako nakakapag-ayos. Hindi mo ako pinapaalam. Biglang tumunog ang telepono ng babaeng Seo. May isang mayaman na anak na may utang na 50 milyon sa kumpanya ng babaeng Seo. Hindi lang niya gustong hindi magbayad, kundi sobrang yabang pa niya. Nagpadala ang babaeng Seo ng tao para maningil, ngunit sila ay sinaktan. Pagkatapos, mayabang na sinabi ng mayaman na anak na kung pupunta ang babaeng Seo para uminom kasama siya, isa sa alang-alang niyang ibalik ang 50 milyong iyon. Nainis ng husto ang binata pagkatapos marinig iyon. Nang ahas na asarin ang sarili niyang asawa, agad siyang naghandang turuan ng leksyon ang mayaman na anak. Ako naman, maliligo lang sa bahay. At masayang hihintayin kang makasama ko para mag-inuman. Ha ha ha. Feng Wenbin, bakit hindi ka nalang mamatay? Hindi nagtagal, dumating na ang binata sa bar. Sa kasalukuyan, ang mayaman na anak ay nakikipag-usap sa kanyang sekretarya tungkol sa bilyon-bilyong